Yung pinapaliwanag kong mga Euro General, pasakali lang yun eh. Gusto ko lang kasing ipaalam sa inyo, katulad yung ngayon, may dalawang yate doon sa Masinloc at nagbababa din ng mga container. Para saan yung container na binababa? Anong laman nun? Walang nakakaalam. Sila lang. Dahil hindi naman siguro, wala namang custom siguro doon eh. Kaya hindi alam, baka doon sila nag-i-smuggle. Ngayon, bago ko yung pagpatuloy yung ng mga Euro General, ay gusto ko munang banggitin itong si Jose Gernale. Hinanap ko yung profile niya, isa pala siyang eagle. Dahil nagkukuhan siya, bakit daw ako nagmumura? Eh kung hindi naman ako magmumura, ay baliwala lang sa kanila yan. Kailangan kasi may diin. Ngayon, masama daw akong tao. Alin kaya mas masama? Yung ginagawa ng eagle. Oh. Itong eagle na ito, pag may, halimbawa may jacket ka, may nakakuan na eagle, kung hindi ka nila kasapi, pauhubarin nila sa iyo yan. Pag hindi mo inubad, masasaktan ka. O, alin na mas masama sa ginagawa ko o yung ginagawa nyo? Jose Gernale. O, yan ang kwan nyo. Kayo, ang kwan nyo, malakomunista na. Nang gusto nyo, bakit? Pag-aari ba ninyo yung agila? Kayo ba naglalang nun? Tatak lang yan eh. Pero bakit pag hindi hinubad yung tao, sasaktan ninyo? Kaya itong nga gago na ito, akala mo kung mga sinong magkon. Hindi naman daw niya ako minura. Eh ako, mumurahin kita. Dahil ulul ka. O sige, buksan kanina natin. Kasi yung Euro General, ay may kwan yan eh. Nahulihan sila ng 153 yata yung 105 na euro nung magkuhan sila sa Russia. Ang pinagtataka ko, bakit may kasama silang mga retired general at saka kasama nilang mga asawa nila? Saan nanggaling yung 105 na euros yun na nagkakahalaga ng halos 7 milyon? Noon na, pero ngayon, ewan ko na. Kasi, ang kwan yan, binigyan na sila ng allowance na tigta $10,000. Siyam silang general na yan. Saan nila kinuha yung kwan na yun? Yung 105 euros na yon. Alam nga naman, dala nila, pinasok, ilalabas. Siguro, kukuhan nila, i-deposit nila sa ibang lugar. Ngayon, yung isa pang pinagtataka ko nga, bakit may mga kasama silang mga retired general at mga asawa? Oh. At ang nahulihan ay yung asawa ni Kwan. Yung asawa ni De La Paz, yung PNP controller noon, ewan ko kung ilang silang general. Isa si Sonny Rason eh. Sonny Rason na kuwan ko yan dahil kaibigan ng barkada ko yan eh. Pero si Sonny Rason ay kwan yan eh. Mason yan eh. Pangalawa siya sa pinakamataas noon. Yung nangunguna in check. Binigyan na sila ng $10,000. Eh, sobra-sobra yun eh. Pagkatapos sasabihin itong tarantadong puno na ito, yung Romualdo, puno. Eh, yung mga puno na yan eh, bantad din sa kawalangyaan yan eh. Oh. Pera
pera din yan eh. Kasi yung apo nung isang puno na yun, kasama ko noon. Ang trabaho niya, yung nagkukan sa CHED, yung mga libro. Oh, yun ang kwan niya, malaking kinikita nila noon. Kung gumastos nga kami sa club noon eh, sa kanya pera yun. Pinakamahina yung 12,000, gabi-gabi. Oh, kaya doon sa walang patid. Kaya ako umayaw eh. Hindi naman ako kwan eh. Hindi ko nababanggitin kung anong pangalan niya, nakakaiya eh. Dahil kaibigan ko din yan eh. Ngayon, malaking pakinabang nila dyan. Kung may problema siya, katulad yung may kaso doon sa Baguio noon, na school superintendent. Hiningihan niya ng 5 milyon, pero kinausap niya, ito si Justice Puno, kung paano gagawin. At tinutusan naman niya si Asier Desierto. O yes sir na yes sir si Desierto. Kaya yung mga sandigan na yan, mahirap pagpapaniwalaan yan. Ngayon, after kwan yan, noong 2019, na-dismiss ang kaso. Samantala na patunayan na kwan, na may dala-dala silang kwan. Ang nahulihan yung asawa ni De La Paz, nahulihan ng 105,000 euros. At pinagmulta lang si De La Paz ng 200,000. Pero yung ombudsman, pinakakasuhan sila. Pero hindi sinunod niya, kwan, ewan ko kung si Desierto yan noon. Noong panahon na yon. Kaya ang batas dito ay para sa mga mahirap lamang. Double standard eh. Kung ikaw mahirap, kawawa ka. Oh, mga tarantado yan eh. Pag yung mga mayaman, mga kwan, ligtas lang sila. Kaya nakakaawang mga mahirap. Lumalabas na sila ay collateral damage. Ngayon, ano ngayon ang ginagawa ni Bongbong? Itatanggalin niya yung money laundering. Ikukuhan niya para mawala na, hindi masali na. Batas yan ng buong mundo eh. Kasi yung mga pagnanakaw nila, yan ang sinasabi ko. Yung putang ina niyan. Ikaw, Gernade, galit ka, mura ako. Dahil kung hindi mo mumurahin yan, kawawa lang ang bayan eh. Kaya nga sinasabi ko, yan, pinagluluko lang tayo ng mga politiko. Kaya yung mga pagnanakaw na yan, kailangan matigil na yan eh. Pera na mahirap yan, pinakikinabangan ninyo. Maski na kayong mga military, pera ng bayan niya, pera na mahihirap yan. Kaya lang nagkataon. Ngayon, nung ginawa ni Duterte, nung kwan, sigurado na, subaybayan niya yung kwan na yan eh. Yung mga Euro General na yan eh. Kung bakit saan kinuha yung 105,000 na euros. Nagpunta siya ngayon sa Russia. Tinanong niya kung saan yan. 2 araw lang kumanak agad yung Marawi. Imposible naman na magkukan yun. Pagkatapos sasabihin na lang ninyo yung tungkol sa mga droga, makikipagpatayan ng gusto, na madadamay ang kwan. Itong Indonesia, kasabot din yan. Kaya nga, ayaw, pupunta yung Indonesia dito. Maalangan na siya. Dahil yung sa salta ko, na patatawarin ko ang may utang. Kasi yan ang napaka-kwan eh. Inaakala kasi nila na kay Marcos yung mga kayamanan na yan. Ay malabo. Talagang ewan ko lang kung yan, yung kwan na yan, yung mga pera na yan ngayon, sino nag-abot?
Kaya nga may Group of 5 eh. Pentagon, Group of 5. Oh, yung CIA, hindi naman kakon yan eh. Ikinuan lang sa Amerika yan. Yan CIA na yan. Para ilituhin tayo. Pero yan, magkakasabwat lahat yan. Yan China, Russia, United Kingdom, France, at saka Amerika. Kaya yan, ginagawa lang tayong laruan. Sino namumuno dyan? Hindi yung Alpha Omega. Oh. At saka yung sinasabi na sino nagpautang? Yun ang isang mga katanungan dyan eh. Kung sino nagpautang. Ang nagpautang dyan, ang nagbigay ng go signal sa IMF, ay si Marcos. Ay yung IMF na yan, ay yan ang Bretton Woods. Kaya napakasalimuot ang mga pangyayari ngayon. Ngayon, magdadagdag na naman ng mga military dito ng Amerika. Sa aking paglalakad kahapon, dahil nag-mission ako eh, kailangan kong mapabagsak ang China eh. May ginawa ako. Ewan ko kung kaya nilang tagpuin yon. Yung, binaong ko sa lupa eh. Oh. Yung sumpa para sa China eh. Mantakin mo, nandun ako sa Santa Cruz. Maya-maya dumating yung dalawang Amerikano, nakasakay ng kotse. Nung bumaba sila, iniwanan na sila ng kotse. Ngayon, hindi naman sila tumingin sa akin eh. Pero pinakiramdaman ko sila. Pumasok sila sa simbahan ng Santa Cruz. Hindi yung sa Binondo. Kinuha nila ng litrato yung altar. Eh, sumunod ako sa kanila eh. Dahil naramdaman ko, kalaban eh. Mga bata pa. Anong gagawin nila doon? Sa loob ng simbahan, hindi naman sila nagdadasal. Oh. Kaya yun ang pinakiramdaman ko sila ng gusto. Pero, iyan, kasi dala ko yung cellphone eh. Eh, tinignan ko yung oras. Pagbukas noon, alam nila kung nasaan ako. Eh, hindi naman ako natatakot sa kanila. Kaya nga, yung mga ganyang pagdagdag nila dito, isang panggulo-gulo lang yan. Gagawin uli tayo na mga puta. Oh, yung mga kababaihan dito, gagawin uling puta. Kaya ang tawag nga dito sa Pilipinas ngayon, dahil sa pagdagsa uli niyan, binalik uli yung pangalan na Amerasian. Oh, Amerika, ASEAN, itong Pilipinas. Kaya maraming nagkaanak dyan. Abay, susuportahan lang $1. Isang buwan. Oh, kung naanakan nila yung dito. Ngayon, yung mga nitibo, doon sa Tarlac, yung mga Aita, anong ginawa nila? Pinagpapraktisan nila. Pagkatapos sasabihin na pagkamilang baboy ramo. Oh. Saan ang konsensya ng mga yan? Pagkatapos, pag may kaso dito, paalisin na dito. Wala nang kaso dito. Oh, hindi naman, wala nang may rereklamo. Kaya yan ang mga kawalang-yan ng mga Amerikano. Kaya yan ang gusto kong matanggal dito. At saka yung mga inchik. Aba, ang yayabang nila. Ang yayabang ng mukha. Ang daming inchik na ngayon dito. Ang yayabang ng mga putang ng mga inchik dyan sa Binondo. Tinitignan ko yung mga yung mga Pilipino, nagtitinda lang sa bangketa, sila na nasa magagandang pesto. Eh, ako'y naluluha na pag tinitignan ko yung mga kung ano-ano na lang binibenta para mabuhay eh. Kaya itong putang inang Marcos na itong putang ina mo, sinasabi ko na lang. Ngayon, binubulgar na ni Sasot na hindi ikaw ang kumandidato. Sabihin ko sa iyo ang totoo, wala nagsasalita niya kundi ako lang. Putang ina nyo. Sinasabi ko na lang. Kaya itong mga na ito, sasabihin nila, Kapten Dado, eh hindi naman,
ang kwan pala yan eh, Clemente Dalo, kwan pala yan eh. Nung mag-retire yan eh, ewan ko kung kwan yan eh. Ang sabi, Colonel daw. O, pagkatapos sasabihin mo, Kapitan, uululin mo ang tao, gago ka. O, Enriquez ka. Yun ang kwan ko, nabalitaan ko. Kasi natatakot kayong malantad. Alam ni Duterte ang lihim nyo. Kaya nagpunta siya sa Russia para tanungin kung ano yung mga pera na yan. Yan ay bayad. Inaangkin ninyo mga maharlikang general. Kaya kayo ang tatapang ng mga apog nyo. Sabihin ko sa inyong totoo. Ginagawa ninyong kawawa mga Pilipino. Kaya natatawa lang ako dito sa mga putang ng mga ito eh. Katulad ni Carlos Garcia, hindi pala Winston, Carlos Garcia. Kapangalan niya yung presidente. Dati, yung pumalit kay Magsaysay. Iyan, ang dala niya 43 million. Ikaw ba to? May dala-dala ka din. Oh, pinasara mo nga yung kwan eh. Yung isang malaking tindahan sa New York eh. Kaya pagkatapos pipigilan ninyo yung ICC na kukuhan dito. Dahil, anong batas niya meron tayo? Anong klaseng hustisya meron tayo? Wala. Ang hustisya, para sa mahirap lang. Kasi mayaman, walang kanyang lalo na sa politiko, mga putang ng mga magnanakaw na yan. Oh. Nakakaawa ang bayan eh. Pero yan, gumagawa na ako ng paraan kung paano mapapabagsak yan. Kaya nga sabi ko, panoorin na ninyo ang mga mangyayari sa buong mundo. Mabigat itong mga darating na ito. Ngayon, pag dadami na naman ang mga kano dito, nagdaga ng base. Oh. Kaya yung constitution natin, binababoy. Pagkatapos sasabihin itong dado na ito na, yung lihim ninyong kinakatakutan nyo eh. Oh, na malantad eh. Linalantad ko na nga eh. Oh. Na pinagkakapirahan ninyo, mantakin mo $10,000 ang baon nila ng bawat isang general na pumunta sa Russia. 1,000 lang, kasya na yun eh. Oh. Tapos bitbit pa yung mga asawa. Aba, saan kayo nakakita yan? Ginagawa ninyo ang mga junket na yan. Kaya, yan ko na yan, puro napawalang sala, pero napatunayan eh. Nahuli eh. Oh. Nagkakalat kayo sa ibang bansa, kayong mga maharlikang general. Kaya ang tatapang ng apog nyo. Yan sinasabi kong pinakakain ninyo sa anak nyo, puro nakaw, kaya puro magnanakaw na rin ang anak ninyo. Kaya nga, hindi ko makalimutan yung salita ni Magsaysay noon eh. Anong salita niya? Mas bigyan kilingan ninyo, mas bigyan ninyo hustisya may hirap. Pero ano nangyayari? Iba. Oh. Kaya nga ngayon, ewan ko kung ano pang mangyayari sa atin. Pero ako talagang gumagawa ng paraan para mapabagsak ko yung dalawang bansa na yan. Putang yan ng mga, hindi di puta lahat ng mga putang yan ng mga ito. Ngayon, hinahanap nila yung kwan. Si Marcos kasi ang nagpautang. Binigyan niyang go signal yung Bretton Woods na magpautang sa mga bansa upang umangat ng konti. Maganda yung layunin sana. Oh, hindi. Ultimo yung pinanggalingan ng pera, magkakaroon ng utang. Saan ka naman nakakita ng ganun? Kaya nga sinasabi ko, pagkatapos sasabihin nyo, pinakamabuting presidente si Duterte. Duterte binenta ang Pilipinas sa halagang $2 billion. Oh, yung ba ang mabuti?
O, pagkatapos sasabihin niyo, si Marcos, ay yun ninakaw ni Marcos na war damage. Alam ba ninyo? Yan ang sinasabi ko. 550. Yun ang i-deposit niya doon sa, sa UBS. Kaya nga sinasabi ni sole signatory. O, dahil lagi isa lang yung account na yun doon eh. Pero, meron silang dinagdag, nakakutsaba ang UBS. Kaya ang lalaking pera na yan eh. Yan ang sinasabi ko. Ang lalaking pera na yan na dapat makinabang ang mga mahihirap. Hindi eh. Kayo lang ang nakikinabang. Kaya nga inuulit ko uli, yung pera ninyo pinatatago ninyo kay Kim Un. Yung kanang North Korea. Katapos kumari gigirain, anong itatagal ng North Korea? Oh. Kaya nga sabi ko nga, alipin tayo sa ating sariling bayan. Oh. Binigyan tayo ng kalayaan kuno, pero alipin tayo. Kaya yan, dalawang yan, putang ina yung mga inchik na yan, at saka yung mga putang mga Amerikano na yan. Dapat magsilayas kayo dito, hindi ko kayo kailangan. Hindi kayo kailangan ng Pilipino, mabubuhay ang Pilipino na wala kayo. Dahil may pera kami. Oh. Kaya nga, yan ang hinahanap nila ngayon, pero alam nila kung sino ako. Kung kanino sila nagkautang. Kaya yan ang ikinukuha ng ng mga ibang bansa eh. Kinakabahan ng Indonesia, baka siniling ko sila. Halos lahat ng bansa, mga trilyon ng utang. Dahil ang ginamit ni Marcos, hindi naman ginto eh, kundi mga treasury ban eh. Na nakakuan doon sa, nakalagak yan doon sa ngayon hindi ko pwede kasing sabihin kung saan nakalagak yan, hahanapin nila yan eh, kaya nandito yung mga Amerikano na yan eh. Kaya iyang na yan, huhut-hutan, inamin na ni Siping, bagsak na ang ekonomiya nila. Oh, may kakayahan pa ba makipaggera yan? Isipin mo na lang. Oh, maski na Amerika, bagsak ang ekonomiya. Pero, ang ginagawa ng Pilipinas, nag-i-imprenta ng dollar dito. Yan nga ang reklamo ko, yan ang ikukuhan ko kay Yellen eh. Bakit nag-ikuhan dito? At saka yung, kaya ayaw akong ikuhan ng CIA na magharap kami ni Powell eh. Dahil oras na nag-kuhan kami ni Powell, hindi naman niya alam ang itatanong ko eh, bibiglain ko eh. Oh. Ngayon, sinasabi ko na sa inyo, dahil ayaw niyang ipakiusap sa akin, dahil maging audience na lang siguro siya, tatanga-tanga, magmumukhang tanga siya, dahil kaming dalawa ni Powell na mag-uusap eh. Kaya nga, nagkuhan yan Marcos na yan eh, sa mga superpower para meron siya tagapagtanggol eh. Oh. Kaya yan ang hinahanap nila, pero alam nila ako, kilala nila ako. O bakit pa, ano pang kukunin nila? Sa mga kunan, sa United Nations, alam nila yan. O, kaya, si Guterres eh, medyo dumidistansya na sa Amerika at saka sa China eh. Dahil sinabi ko sa kanyang dahilan eh, at saka yung pera ng kuwan na yan, yung pondo ng United Nations, nanggaling sa nakapangalan sa akin. Sinasabi ko na yan noon pa. Hindi China yan, hindi Amerika yan, hindi Russia yan, hindi France yan, hindi United Kingdom yan. Oh. Kaya yan ang itinukuhan ko noon, bakit ang Pilipinas walang veto power. Samantala doon nang gagaling ang pondo ng United Nations. Kaya yung ng France na ipinangako niya sa Sustainable Development Goal, hindi niya maitupad eh. Dahil 2018, hinarangan ko na nga yan eh. O, sabihin mo na naman ninyo,
Kalyente, ikaw yutabi. Sino ka man dyan na nagsasabi paulit-ulit. Para malaman ninyo. Dahil iba lang talaga yung inuulit-ulit eh. Para malaman nyo na, verifyin ninyo. Yan ang sinasabi ko. Mag-verify kayo. Naku. Kaya yan ngayon ngayon, yung Marawi ngayon, paano yan ngayon? Napunta lang si Kwan, 2 araw lang, umuwi na dahil Kwan dito. Yung Marawi. Ay, anong malay mo, usapan nila yan. Para malaman lang ang Kwan, nalaman ni Duterte yung lihim. Kaya eto mga maharlikang general, nakikikampi ngayon, natatakot na ngayon. Nakikikampi kay Duterte, madaldal yan si Duterte. Parang loro yan eh. Hindi pag nainis yan eh, ang bunganga niyan parang pit ng manok eh. Ganun eh. Kaya yan ang sinasabi kong kaya yan ang kinakatakutan ng mga maharlikang general. Kaya kumakampi sila kay Sara. Maski naman si Sara ang bubuksan ko ba? Hindi ako ulul. Nakatulad nyo. Di pa manifesto pa kayo dyan. Pinagkukuhan ninyo, pinapain ninyo yung mga taong bayan para magkuhan. Bakit hindi kayo magkuhan? Kasi alam ng mga military yung ginagawa nyo. Yung gulo-gulo na yan, sabi ko yun sa Marawi nga, sila may gawa niyan eh. May koneksyon sa doon sa Indonesia eh. Kaya yung Indonesia na yan, paparito, dahil yan, malaking may kinakatakutan yan. Kung anong gagawin nila ni Bongbong. Inasabi ko na lang sa inyo. Makukuhan yan eh, malalantad yan eh. Maski na sa Malaysia, malalantad lahat yan eh. Huwag ninyong sabihin na hindi malalantad yung mga baho na mga Marcos na yan. Mantakin mo, ibang bansa ang pinagyaman nila. Ang mga mahirap dito, wala. Ilulugmok. Pagkatapos ngayon, pati yung mga jeep, pinakikialaman, lahat na lang ng negosyo, papasukin nila dito. Sabi nyo, kalaban ng China. Bakit nakikiusap kayo sa China na pumasok mag-invest dito? Sinasabi ko na nga lang eh. Bakit kayo makikiusap? At saka yung communication tower. Kaya tayo, dalawa ang may bihag sa atin eh. Itong China at saka itong Amerika eh. Kaya nga sinasabi ko, tayo, alipin tayo sa ating sariling bayan, sa ating sariling lupa. Kinontrol na nila ang ekonomiya. Paano yan ngayon? Yung panang stock market ngayon. Sinasabi ko pa. Yung stock market, parang kwan na yan eh. Natigil eh. Bakit natigil? Yan. Dahil walang investor, walang pumapasok na kwan, pero kung sila magsalita, nako, kala mo kung sino yung mga yan. Malaking perang kwan dyan. Yung mga naka-invest na yan. Kaya nga, ewan ko lang kung ano pa mga kwan na yan dahil nga dito sa market halt eh. Yung Philippine stock market nagkaroon ng shutdown. Ngayon, magbibigay na lang sila ng advisory kung kailan uli sila magkukuhan. Wala na eh. Pati mga bangko ngayon wala na. Ngayon, yung mga iniimprenta nilang dollar, yan, yung mga tinatago na ng mga politiko, hagilapin ko lahat yan. Kaya nga sabi ko, yung 150,
trilyon dolyar na ikinuha ng Amerikano. Yan ang pinalalabas ko ngayon. Kung saan yan napunta. Oh, ikaw Duterte. Oh. Ikaw ang nagmunini dyan. Pagkatapos sasabihin nyo, napakabuting presidente, putang ina niyan. Hindi naman yan yung Duterte na ngayon eh. Tignan ninyo yung mukha niya. Oh, malaking pagbabago. Kaya halos nandun na tayo sa pintuan ng recession. Oh, bukas na yun. Pagpasok na isang paa mo, recession na. Kaya walang mangyayari sa Pilipinas. Tapos sasabihin ninyo, wala akong awa. Aba, hindi ninyo hinahanap yung kataas-taasan na siya magbibigay. Hindi ako magbibigay, ako inautosan lang. Yan ang sinasabi ko. Paano yan ngayon? Oh, ano magiging buhay ng Pilipino ngayon? Matibay na. Kaya nga, ikinuha nga ni Marcos yung anti-money laundering na yan para makapag-puslit sila ng maraming pera bago umalis Lalayas yan. Tandaan nyo, lalayas yan. Dahil naghahanda na siya. Pero saan ka pupunta? Kung saan bansa ang kukunin mo, pupuntahan mo, hindi ko bibigyan ng deuterium. Oh. Anong gagamitin nila lang? Yung langis, hindi gamitin lang nila. Anong gagamitin nila? Yung coal? Pinagbabawal na yan. Kaya babagsak yung kan. Obligado kayong pabalikin dito. At managot kayo. Maski na sinong politiko, mananagot. Maski na yung mga nakaraan na, katulad ni Soto, tahimik na. Si Drilon, tahimik na rin. Marojas. Oh. Huwag niyo sabihin na hindi ko kayo hagilapin. Kukunin ko lahat yung mga ninakaw ninyo. Kasi, ultimo si Siping, yan na-involve din sa corruption yan yung mga pera na nakinabang din yung mga niya Oh, so ngayon, kaya nga sabi ko, manood na kayo kung paano bumagsak yung dalawang bansa na yan. Kaya itong France, Russia, tsaka tahimik ito tahimik itong United Kingdom Russia, tsaka France, tahimik yan. Hindi na sila kumikibo. Sige lang. Hindi, ako tatawa-tawa lang ako sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Kasi, ngayon, laki ng utang ng Amerika, 34 trillion dolyar. Oh. Alam naman nila ako sinasabi ko nga, alam nila ako, nakapangalan sa akin yung mga kayamanan na yan, pero hindi ko inaangkin. Pagkatapos sasabihin itong bayaran daw ako, ito si Gernale, putang ina, ikaw ang bayaran Oh, bayaran ka. Ako, lahat ng tinitira ko. Lahat ng politiko, maski na ikaw, nakakampi ka kay Duterte. Kaya ayaw mo mumurahin si Duterte. Oh, dahil nakikinabang kayo. Garapata ka. Gernale. Huwag mo sabihin, katulad ni Caliente, sabi niya, nagkukuhan sa buong mundo daw, global daw yung kaalaman niya. Ano ba ng global na pinagsasabi mo? Nakinabang ka na, mga nakaw lang yung mga ginagastos mo, gago. Sige, basta yan, lahat yan, uungkatin ko. Lalo na kayong mga maharlikang general, uungkatin ko yun, mga nyo, mga kaso nyo. Huwag nyo sabihin na hindi ko uungkatin yan. Hindi porke mga general kayo, mga retired kayo, o active kayo, katatakutan ko kayo, malabo yan. Kaya kawawa dito mga commission na ito, sasabihin hindi pwede magreklamo. Bakit anong ginawa ni Trillanes noon? Para wag lang post up na lang. Back to the barracks, post up, yun lang. Para hindi lumala ang gulo.
O, sige.